bago ka lang rito, no? Opo, bakit po? Mag-iingat ka. Gusto nila pag mga tulad mong bagong salta. Stay. 12 anyos ako nang umuwi kami sa Bacolod para magbakasyon sa bahay ng lola namin. First time ko palang makapunta doon. Excited nga ako kasi malapit lang daw ang dagat sa bahay nila lola. Pwede mo raw lakarin. Kaya sa wakas, makakaligo rin ako sa dagat. Dumating na nga yung araw nang makarating kami sa bahay nila lola. Pagdating namin doon, kahit pagod, nakipagkwentuhan muna sila mama at papa kila lola. Hanggang maya-maya, inutusan ako nila mama na bumili ng 1.5 coke sa malapit na tindahan. Pagbili ko doon, pabili po. Ano yun, iho? Isa nga pong 1.5 na coke. Bago ka lang rito, no? Opo, bakit po? Mag-iingat ka. Gusto nila pag mga tulad mong bagong salta. Nagtaka ako sa sinabi ni lolo, pero binaliwala ko lang yon kasi baka nagbibiro lang si lolo dahil bago nga lang ako sa lugar nila. Pagdating ko nga ng bahay nila lola, nakaramdam ako ng antok dahil na rin sa pagod sa biyahe. Kaya nagpaalam na ako na magpapahinga muna ako. Pero sa kalagitnaan ng tulog ko, bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Tapos, nagising ako na sumasakit yung tiyan ko. Tumingin ako sa orasan. Pagkita ko, alas 12 na pala ng hating gabi. Tapos, biglang nakarinig ako na parang may tunog ng yapak ng tao sa bubungan ng kwarto kung saan ako natutulog. Pagtingin ko, katabi ko nang natutulog sila mama at papa. Hanggang maya-maya, nagulat kami nang makarinig kami ng putok ng baril galing sa labas. Nagising sila mama at papa at naglabasan kami para tingnan kung ano yon. Kinausap nila papa yung parang pulis na nag-iikot sa lugar namin. Sir, ano pong meron? May nakita kaming parang itim na tao na nag-aaligid sa bahay nyo. Kaya nag-warning shot kami. Tapos nagulat kami. Biglang naging malaking ibon yon. Ingatan nyo yung anak nyo. Bali-balita sa lugar natin ang ilang mga nawawalang bata. Sige, mauna na kami. Dito na nga nagtinginan ng lahat sa akin. Dito ko na rin kinuwento sa kanila na sumakit ang tiyan ko. Kaya kinabukasan, dinala ko nila papa at lola sa albularyo na kakilala nila. Pagdating namin sa albularyo, ang ginawa kaagad nun ay pinausukan sa sinunog na kamangyan ang itlog at pinahid sa tiyan ko. Pagkatapos na ibiniyak yun ng albularyo at nagulat kami dahil may mga maliliit na bato na nakita sa loob nun. Pagkatapos nito ay naging okay naman ang pakiramdam ko, pero nagsabi ang albularyo ng mag-iingat ka. Mukhang ikaw ang pakay nila. natatakot na ako sa nangyayari sa paligid namin. Buti na lang kasama ko sila mama at papa sa kwarto ko, kaya agad akong nakatulog ng pangalawang gabi namin. Hanggang magising na naman ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Tapos nakarinig na naman ako ng mga kalampag sa bubungan ng kwarto namin. Kasabay nun, ang malalakas na tahol ng mga aso sa labas ng bahay namin. Dito ko na ginising sila papa. Pa, mukhang may aswang sa bubong natin. Dali-daling bumaba si papa. Sinundan ko siya. Tapos nagulat ako, dumiretso siya sa kusina. Naghanda na pala siya ng asin sa maliit na balde at kinuha niya yon at lumabas siya. Tapos sinaboy niya yon sa bubungan namin. Naggulat na lang kami nang biglang may 4 na malalaking itim na ibon ang nagliparan sa bubong namin. Pumunta kagad kami sa kakilalang albularyo nila lola at dito ginawa ulit sa akin yung orasyon. Tapos nung biniyak na yung itlog, nagulat kami na sobrang baho nun at parang nabubulok na. Pero pagkatapos nito, naging maayos na rin ang lahat. Maayos na akong nakatulog sa gabi at wala na kaming ingay na naririnig. Dumating na yung araw na uuwi na kami pa Manila, pero inutusan muna ako ni lola na bumili ng soft drinks dun sa tindahan na pinagbilang ko nung una para sa huling umagahan namin para hindi kami gutom sa biyahe. Pagbili ko dun, pabili po. Ano yun, iho? Oh, ikaw pala. Muntik ka na. Binalaan na kita. Sinabi ko naman na sa'yo, gusto nila ang mga tulad mong bagong salta.